So mga koys, what's up? Welcome back again sa ating YouTube channel. So ako po ulit, si Kuya Jess Moto. So ngayon po is, meron tayong vlog about sa basic tips again para kay spark plug po. Paano nga ba mag-check, mag-maintain ng spark plug? Kailan pinapalitan? At ano yung standard na gap ng ating spark plug? And ano ba nga ba yung ibig sabihin ng mga code na ito sa spark plug? Yan. So bago tayo magsimula mga koys, syempre huwag natin kalimutan mag-subscribe and then hit yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video kagaya nito. Tara mga koys! So mga koys, sa pagsisimula ng ating basic tips about sa spark plug, so nung mga nakaraang video ko, may video na may nasabi ko na rin naman ito. So pag magkakalas tayo ng spark plug, kailangan hanginan nyo muna yung surface. And then, gamit tayo ng 18mm na spark plug wrench or deep socket. So, dahil sa kasamaan palad po kanina, ito po, pinagpalitan lang itong inilagay ko sa motor ko. Dahil ang kamalasan, nahulog po yung spark plug ko kanina. Ayan, no? Naputol. Yung pong kanyang insulator. So kasi ano to parang bubog to parang sa pinggan, sa tasa. Parang gano'n ito nangyari Natanggal po siya. So ngayon po mga koys, ituturo ko pa rin sa inyo kung paano siya i-maintain. So ito na muna, yung naputol. Tapos sabihin ko sa inyo yung mga code na ito. So ito nga po pala, pag ito pong DP, wala po siya nakalagay na R. So makapansin nyo dun sa ibang spark plug, meron po nakalagay na letter R. So ito po kasi is, wala po siyang resistor. Wait lang, ayaw mag-focus ng camera ko. So pause muna natin. So yan mga koys, nga pala, ito po ng ating spark plug na TMS. So DP8EA9. So yung iba kasi may DPR8. So yung R po with resistor po yon. So ito naman po yung ating pong TMX, ito na po natin na ito po wala po itong resistor. So yung D, ibig sabihin po yung sa diameter niya, yung ito yung 18 diameter nung niya, pangkalas. Tapos yung pong P, projected insulator. So ito po yun. So wala nga lang siyang resistor. Tapos yung 8, yan po yung heat range. So pag po yung ating spark plug is overheat or puting-puti, ito yung niya, electrode niya. Pag puting-puti yan mga koys, yung sunog niya. So yun po is overheat. So nag-adjust po tayo ng mas malaking heat range. So pwede po DPR9, DPR0. So yung 0 is 10 and DPR10 kung may DPR10. So ito po is DPR8. So, 8 lang po yung kanyang heat range. Yun naman pong E at saka yung A, yan naman po yung ating thread reach. Ito, yung haba po ng thread natin. So, yun po yung code na yung E at saka yung A. Yan po yung nagsisilbi nating thread reach. Tapos yung 9, ang ibig sabihin po ng 9 is 0.90. So, yan po yung kanyang spark plug gap. Ito po yun, mga koys. Yung gap na 0.90. So sa pagitan po siya ng center electrode at saka po nito yung negative niya. So meron po siyang gap. So ngayon sa pagdilinis mga koys, ang kailangan natin pag maglilinis tayo ng spark plug is steel brush. Mas maganda dito So ingatan nyo lang na wag magkatama itong gitna niya, yung center electrode niya And then yung mga gilid niya, pwede nyo rin siyang lihain. Pwede nyo rin pong lihain to kung ano pong mas magandang panlinis nyo. Basta ang mahalaga po, basta bago kayo magsukat ng spark plug gap, eto, gamit po yung feeler gauge. So meron pa rin tayo dyan, special tools na ginagamit. So plug gauge kung tawagin. So wala po tayo doon. So feeler gauge lang po yung gagamitin natin. So ito po, kailangan nilinisin nyo muna yung kanyang center electrode. At saka ito, yung negative electrode. Kasi, yung pong dumi, pag hindi nyo tinanggal, sasala po yung sukat natin. Kasi posibleng, yung dumi po is kumalang dun sa pagitan. So, yung ating pagsusukat, magiging mali. And then, yung pong ating
replacement ng spark plug is 8,000 kilometers or 1 year. So yun po yung nakasulat sa shop manual para sa mga basher. Sasabihin nila bakit yung spark plug nila sobrang tagal na, hindi pa nila pinapalitan. Hindi totoo yung sinasabi ko. Nakalagay po ito sa shop manual, 8,000 kilometers or 1 year. So yun naman, syempre Pinoy tayo, habang umaandar yung motor, ba tayong papalit ng spark plug? So ito, sinasabi ko lang po yung standard, ano? Kasi alam ko may magmapas dyan eh. Hindi mawalan tayo ng basher. Sa mga basher, shout out. Tapos yung spark plug gap po niya is 0.08, 0.80 to 0.90. So kukuha po tayo ng pillar gauge, tapos susukatin natin yan. So yan, nilinis ko na po yan kanina. At habang naglilinis ako, sa kasamang palad, nalaglag po yung spark plug. Una pong tumama ito, yung put niya. Ito, madali lang talaga mabasag to. Napakaselan lang. Iwasan nyo pong mahulog, ano? Yun, nangyari. Kagaya po nito sa akin. Nabasag po yung kanyang insulator. Sa kasamang palad. So, NGK, baka naman. Kuha tayong spark plug, pillar gauge para masukat natin. So yun mga koys, nakakuha na po tayo ng pillar gauge. So ito po yung pillar gauge na nabili ko sa naglalako. So Plyman siya. Sa mga magtatanong kung may link po ako kung saan makakabili, wala po. Wala po akong link. Meron pong dumadaan dito na special tools. So bumili po ako. So ito, ang kailangan po natin is yung 0.50 tsaka yung 0.40 para maging siya, 0.90. Yan, pagpapatungin natin. Kung gusto nyo naman siyang masukat, magpa-plus 1 tayo ng 0.1, 0.01, 0.10 pala, 0.10, 0.1. So, meron ditong 1. Ito, sakto, 1 mm. Yan. So, pag pumasok ko dito, ibig sabihin, out of range na po yung ating spark plug gap. So, dahil wala po yung cellphone holder ko, wait lang, ipapasok ko muna siya mga koys. Medyo mahirap tayo mag-video pag ganito, So, pakita ko muna sa inyo. So, yun mga koys, yung 0.1 is sikip siya. Or, medyo may resistance siya. Pero pasok na siya, So, pag ganyan, ibig sabihin, kailangan nyo siyang, pwede nyo po itong i-adjust. So, ingatan nyo lang yung pagpukpok dyan dahil baka nga masira yung ating insulator, So, pag ganyan, so, kailangan natin siyang itama. So, subukan natin yung 0.90. Mga koys. Sabi tayo yung yung cellphone natin. Dahil mahirap gumawa ng isang kamay lang. Dahil nalimutan ko yung ating cellphone holder. Pasensya na kayo. Tsaka ang tagal natin din nakapag-upload mga koys. Pasensya na kayo Busy kasi ako. Hindi ako makapag-video talaga. Okay. So, ito na yung 0.90. Yan, kagaya ng sinabi ko, kailangan malinis po yung ating spark plug, Okay, pasok na natin. So, pa-pause ko muna ulit, pause. So, yun mga koys, pasok yung ating 0.90. So, may konti siyang resistance. So, ibig sabihin, okay pa yung spark plug gap natin, Pero kapag sobrang luwag na niyan, mapapansin nyo. Pag sobrang luwag na, tiktikin nyo lang po ng konti ito. Yung taas na portion niya. Para lumapat siya ng konti. Kasi pag dinikit niyan, sobrang dikit na dikit niyan, eto, yung electrode niya, dun sa kanyang negative electrode, mahirap pang buhayin. Or, namamalya. Mabubuhay nyo pero mamamalya. Namamatay ulit siya, nawawalan siya ng minor. So, kailangan yung gap niya is 0.80 to 0.90 lang. Yun po yung kanyang pinakamalayong gap, 0.90. And then, kagaya ng sinabi ko, kapag na siya, 8,000 kilometers or 1 year, kailangan nyo na pagpalitan. So, yun lang mga koy, salamat. So, iwasan nyo lang pumalaglaga para hindi po kayo mapagay sa ganito, Yan. Ang likot Okay, salamat.